sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Wala palang batayan ang sinasabi mo eh. Eh, di ibig sabihin, fake news ka. Oh. Irel Colvera, $15. Maraming salamat po. Lagi pong present po itong si Ma'am Irel Colvera. Yan po, pag meron po kasing star na ganyan yung pangalan ninyo, lagi ko pong ina-heart yan. At pag lagi kong ina-heart, ibig sabihin, lagi kayo nagko-comments. Yan po Reaction TV page, lahat ng vlog mo pinapanood ko. 320 yan. Lovelyn Shibukawa. Lovelyn Shibukawa na naman. Mainit talaga ang ulo ni Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ayan magkasunod po yan mga ka-reaction. Hindi ko siya mapigilan eh. 9 days ago, 10 days ago, hindi ko po mapigilan mga ka-reaction si Ma'am Lovelyn Shibukawa. Lagi po siya nagpapakulay. Maraming salamat po. Pag ganyan po ang isang viewers natin na lagi nagpapakulay, ibig sabihin po mga ka-reaction, galit na po talaga sila sa mga ginagawa ng gobyernong ito at galit na. Kaya ang suporta nila sa katulad nating mga lumalaban at patuloy na nakikipagbakbakan sa laban para sa ating bayan, talagang ganyan po ang suporta. Katulad po ni Ma'am Lovelyn Shibukawa. Araw-araw po mga ka-reaction, araw-araw. Lovelyn Shibukawa na naman po mga ka-reaction, Lovelyn Shibukawa na naman. Malupit po talaga ito si Ma'am Lovelyn Shibukawa sa kanyang galit. Wala na makakapigil sa kanya mga ka-reaction. Po niyan, lagi po yan. Lovelyn Shibukawa na naman. Ako po. Ay talaga naman, 800 dyan. Talaga naman si Ma'am Lovelyn Shibukawa, hindi na talaga siya magpapapigil. Ako po. Rodelio Lasco na naman. Mainit talaga ang ulo ni Sir Rodelio Lasco. Magkasunod po yan mga ka-reaction. Magkasunod dyan, Rodelio Lacso. $7. Rodelio Lacso, $7. Wala po talaga makakapigil kay Sir Rodelio Lacso. Mainit na rin po ang ulo niya sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Irene Colvera na naman, mga po, yan po, magkasunod din po yan. Arian Colvera 580, Arian Colvera 580, mga ka-reaction. Magkasunod pong uminit ang ulo niya sa oras na yon. Kaya naman binugbog niya ng pakulay ang ating channel dahil ginagalit talaga nila mga ka-reaction ng mga alam nyo na, yung mga vloggers na taliwas ang kanilang mga pag-iisip. Alright, Reaction TV Basic, babalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Dito po, kaklaruin po natin kung ano talaga ang plano ng administrasyong ito at ng gobyernong ito patungkol po sa mga katulad natin mga vloggers. Mantakin mo yan, nais po nilang i-regulate nila tayo. Ano po yung i-regulate nila sa atin? Yung mga opinion natin, yung mga reaction natin sa ginagawa ng mga katarantaduhan? Yung ba ang i-regulate nila sa atin? O baka pati yung hangin, pati yung tubig, tsaka i-regulate na rin nila sa atin? Baka pati yung kinakain kong kwek-kwek, i-regulate din nila sa atin? Ano to? Diktador na ba to? Hindi, tanong lang po. Alam ko po, meron tayong freedom of speech, freedom of expression. Di ba? Let's say, hindi absolute yan. Kapag lumagpas ka doon sa tinatawag nilang borderline, pwede kang makasuhan at pwede kang makulong. Pero, meron pa rin freedom. Ang tawag doon, freedom of speech and freedom of expression. Meron kang freedom na sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, makasakit man yan o hindi makasakit, meron kang freedom, kaya lang, mananagot ka sa batas pag meron kang pagkakasala. Di ba? Ngayon, kung hindi ka na pala pwedeng magkamali sa sinasabi mo, dahil nga regulated ka, ito, ganyan, ganun. Actually, regulated naman tayo sa totoo lang eh. Dahil meron tayong cyber libel law, tsaka libel law. Ngayon, kapag ikaw ay ginamit mo ang yung freedom na mali, mananagot ka sa batas. Pero meron ka pa rin freedom. Meron kang freedom na gumawa ng masama, kaya lang wala ka ng freedom na patuloy mong gagawin yun kapag ikaw ay nahuli na nagkakasala. Makukulong ka doon, wala ka ng freedom doon. Pero sasabihin mo, re-regulate mo para hindi magkamali ang isang tao. Hindi yan, dictatorship yan.
Di po ba mga ka-reaction? Ito, pakinggan po natin ha. Yung taga Net25 ha. Taga Net25 pala. Okay, ito po. Pakinggan po natin. Alam po ninyo yung Net25. Isa yan sa mga channel na pinapanood ko. Lalo na po yung Saganang Mamamayan. Shout out po sa Saganang Mamamayan ha. Napakalupit ninyo. Napakagaling ninyo. Matagal-tagal na rin ako hindi nagko-content sa mga content ninyo eh. Anyway mga ka-reaction. Ito na. Alright. Pakinggan na po natin dito. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po Ang layo ng tingin ko. na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin? Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Teka lang! Anong lehitimong pinagsasabi mo dyan? Opinyon na pinagsasabi mo dyan? Kapag hindi ba angkop sa naratibo ninyo, ang opinyon ko ay hindi na tama? Di ba meron naman batas dyan na ang magsasabi yung batas na yan kung ang sinasabi ko ba ay libelous o tinatawag nating masyadong labag na talaga sa batas? Di ba meron tayong ganyan? Ano pang sinasabi ninyong regulatory na yan? I-regulate nyo kami! Ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Oo, yun Pero pala iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Yun daw mga troll army na nagpapalabas ng tama at hustong balita ay hindi nila pipigilan. Kanino yung mga troll armies na yun na nagpapalabas ng tama at hindi masamang balita? Pero meron palang troll army na nagpapalabas ng... Ito, pakinggan po natin. Talagang boba yata. Ito, pakinggan po natin. Yan po ay dapat lang na irespeto. Di po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. O di ba? Irespeto mo yung mga kritisismo at reaction na katulad ng ginagawa ko na naaayon naman sa batas. Di ba? Pag sinabi kong bobo ka, Claire Castro, masama ba yun? Para sa akin, bobo ka. Para sa iba, matalino ka. Eh di, wow. Di ba mga ka-reaction? Di ba? Ngayon, hindi ba kabubuan to sinasabi ni Claire Castro ngayon? Hindi ba kabubuan yan? Bakit ko masasabing kabubuan yan? Meron tayong batas. Meron tayong mga batas na nagsasabi kapag lumabag ka at sumobra ka doon sa freedom na binigay sa'yo ng Estado, ay mananagot ka. Ano pong problema ninyo? Tapos meron ka pang alam na mga patrol trolls army na sinasabi mo dyan na nagsasabi ng totoo. Pakinggan po ninyo to, meron palang troll army, meron palang mga trolls
na nagsasabi ng totoo. Hindi trolls ang tawag doon. Ang tawag doon, mga bayaran ninyo yun. Meron ba kayo mga bayaran? Tanungin mo si Tamba, tsaka si Bangag. Siya na mismo nagsabi meron siyang troll armies. Papalabas ko na naman ulit yun. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan. What? At kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, Oh, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, oh, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan na walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. oh. So mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body. Para din po malaman natin ang bawat isa, kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Di ba? Ibig sabihin, siya mismo, kapag troll at hindi nagpapahayag ng laban sa kanila, mga magagandang balita yon. Hindi dapat supili ng mga trolls na ganon. Kailangan yung trolls, ang sinisiraan lang nila yung mga Duterte. Ganon, Claire, tanong lang. Kailangan ba ang mga trolls ang sinisiraan lang yung mga kalaban ninyo? At sila ay tamang trolls? Tanong lang yan, Claire, ha? Kailangan ba ang mga trolls ang binabanatan lang ninyo yung kalaban ng Malacanang? Pag ang mga tao ay napumuna na sa inyo at kay Bobong Marcos, ibig sabihin ba mga trolls na yun? Papalabas ko na naman ito. Patawarin nyo na po ako at papalabas ko na naman ito. Nasaan ba yun? Nasaan? Tingnan nyo, tinanggal sa ano. Yung sinabi ni Bobong Marcos, sino pong nakakalam nung sinabi ni Bobong Marcos? Nag-hire siya ng hindi isa, hindi 10, hindi 100, kundi libu-libu raw troll, army ang ina-hire nila. Ha? Libu-libong troll army ang hinair nila. Di ba mga ka-reaction? Mantakin ninyo yan. I-re-regulate ninyo yung mga vloggers na katulad namin dahil hindi nagsuswak yung aming naratibo sa mga bulok na naratibo ninyo at mga bulok na paglilingkod ninyo sa ating bayan. Mantakin mo yan, Claire. Bakit hindi ka magsalita patungkol dun sa bumagsak na tulay? Kaisa-isa na nga lang na napagawa ni Bobong Marcos, bumagsak pa. Mantakin mo yan, Claire. Ito, tuloy natin. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yung freedom of... Kailangan ma-pinpoint nyo yun, Claire, ha? Vlogger Claire. Kailangan ma-pinpoint nyo yun at mapatunayan nyo na ang mga vlogger na yan ay mga bayaran. Di ba? Kailangan ma-pinpoint nyo yan na ang mga katulad kong vlogger ay nang may nagbayad sa aking mga politiko o mga personalidad o isang korporasyon para lamang maging kritiko ninyo. Kailangan mapatunayan nyo yan. At kapag hindi nyo napatunayan yan, yan na sinasabi na natin magkakaroon ng class lawsuit. Yan ay siguro milyon or bilyong halaga ng pera ang magbabayad kayo sa taong bayan. Kapag hindi nyo napatunayan at sila ay pinagbintangan ninyo na sila ay mga trolls at sila ay mga funded na mga pogo, mga narco at mga Chinese funded vloggers, kapag hindi nyo napatunayan yan at inistorbo nyo kami, inistorbo ninyo yung mga kasama namin mga vloggers at patuloy ninyo silang inaharas, ay talagang magkahalo na ang balat sa tinalupan. Dahil lang hindi kami mga bobo, Claire. Ikaw ba, Claire, ay bobo? Di ba? Kung bobo ka, ay bagay ka dyan. Di ba mga ka-reaction? Yun. expression. Kasi binubulungan lang sila nung taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression.
Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? At meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Sinasabi. ginagawa at sinasabi. Yun! Ano yun? Valid question yun. Ganito talaga magtanong ang mga nasa Net 25. Sa totoo lang po ganyan talaga magtanong ang dapat lahat ng mga mainstream media, ganyan dapat ang magtanong. Net 25 yan eh. Ibang klase ang Net 25, sinasabi ko na po sa inyo mga ka-reaction. Ibang uring network ang Net 25. Wala po akong connection sa Net 25. Hindi ko po sila kilala. Hindi ko kilala yung sino yung mga nasa ganang mamamayan na yan. Hindi ko pa namit yung ni sino sa mga Net 25. Hindi ko pa namit ang idol kong si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Di ba nasa Net 25 yan sa ganang mamamayan nagsasalita yan? Ngayon, wala pa akong namit sa kanila. Pero isa lang network sa buong Pilipinas para sa akin bukod sa SMNI. Siyempre, nandiyan yung mga banateros di ba? Idol natin yung mga banateros di ba? O di ba, how I wish na mamit ko lahat ng mga banateros at magbanatan kami ng mga opinion. Di ba mga ka-reaction? Pero dito mga ka-reaction, sasabihin natin dito, kaklaruin ko lang, bakit sinasabi ko na dapat Net 25 lang ang panonood ninyo? Bakit? Ganyan magtanong ang mga taga Net 25. Ganyan magtanong ang tamang mga media na sisiguraduhin nila, tatanungin kanila, meron na po ba kayong ebidensya na itong mga pinagtatawag ninyo na mga vloggers ay mga narco, pogo, at mga bayarang trolls? Meron na po ba kayong ebidensya? Yan ang tamang tanong. Napakagaling ng ali na to. Di ba? Idol ko to. Napakagaling yung panggan natin. Napakagaling niya. Ang galing-galing mo, ma'am. Di ba? Isa lang ang masasabi ko sa'yo, magaling ka. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Sinasabi. ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi, wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay O, di ba? Di ba? Di ba mga ka-reaction? Until proven guilty. Pero, tinrato nila yung mga vloggers doon sa TRICOM na yan, yung threesome ni, anong pangalan yan? Si Dan Fernandez. Mga ka-reaction, Mga ka-reaction. Yung TRICOM na pinamumunuan ni Dan Fernandez, tsaka ni Barbers, na sila ang pasimuno sa mga narco, papogo, Chinese-funded vloggers na yan, anong pupuba ninyo kung anong ginawa nila? Pina-show cause order nila. Pinail na nila ng subpoena. Ang susunod nun, contempt na yun. Di ba mga karyas, una inimbitahan sila, hindi sila dumating. O show cause order, hindi sila dumating. O subpoena, hindi pa sila dumating. O contempt, o kulong. Bakit nila ginaganyan yung mga tao na yun? Kung magpapatuloy lang sila sa kanila na babalangkas ng isang batas na magre-regulate sa mga vloggers, bakit sila? Bakit sila ang pinagtatawag? Yung mga ibang mga vloggers dyan na tinitira ang mga Duterte at mga PDP laban, na tinitira, katulad ni Claire Castro na critical sa mga Duterte at sa mga mga PDP laban, mga miyembro ng kabilang partido. Bakit sila hindi sila pinatawag yan, syempre alam mo naman. Di ba? Pero bakit mostly ay mga pinagdiskita nila mga Duterte vloggers? Di ba? Pasalamat nga kayo dyan TRICOM, hindi pumunta dyan yung mga vloggers Hindi, pasalamat kayo, dinaan nila sa legal. Alam ninyo, mga TRICOM, kung pumunta dyan ng mga pinatawag yung vloggers, baka hindi kayo makasagot sa kanila Sabay contempt pati kulong dahil nga hindi kayo makasagot. Di ba mga ka-reaction? Pangit yan, hindi maganda yan.
Biglang... ng PCO. Oh, yun, oh. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Wala palang batayan ang sinasabi mo eh. Eh, di ibig sabihin, fake news ka. Oh. Ano kaya sagot dito ni Claire? Sinabi po nating fake news. Alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Oh, wala pala kayong batayan eh. Anong ginagawa nyo dyan? Maghanap muna kayo ng batayan ninyo. Tama yung sinabi ng alien. Galing niyo. Pakinggan natin. Halimbawa, sinabi ko po, Nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Oh. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Oh, kayo nga tanong, wala pa kayong batayan. Nagbibintang na kayo na may mga trolls at may mga fake news spreader. Pinagtatawag nyo na yung mga vloggers, wala naman pala kayong batayan. Eh, sinong fake news ngayon? Eh, di kayo. Sinong fake news ngayon? Eh, di kayo. Sinong fake news ngayon? Eh, di kayo. Di ba mga ka-reaction? Mantakin nyo yan. Wala silang batayan ngayon, gumagawa siya ng analogy. Si ganyan ay dalaga, ay walang asawa, nag-asawa, binaruro ng asawa, ganun. Fake news. Oo. Alam na natin kasi Pinakabobo talaga to, eh, no? Kaya lang, maganda yan. Para naman may pag-usapan tayo dyan sa Malacanang. Sige, huwag yung tanggalin dyan. Ilagay nyo lang dyan. may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Thank you po. Thank you. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. O di ba mga ka-reaction, bago daw nila sabihin na kailangan may batayan. So anong batayan ninyo doon sa mga pinatawag ng TRICOM? At sino ang tinutukoy mong mga trolls at mga fake news? Dada ka ng dada dyan eh. Fake news ka ng fake news dyan eh. Di ba? Tapos sasabihin mo magkakaroon pa ng regulasyon? Magpaparehistro pa yung mga vloggers? Ang buong Pilipinas dapat magparehistro yan. Kung ang tinutukoy nyo lang mga vloggers ay mga political vloggers, paano yung bata, yung anak niya nagbablog? Paano yung nag-aarar o nagbablog? Paano yung nanay nagbablog siya? Hindi naman. Ganun lang, nagbablog lang siya araw-araw. Di ba? Paano yung nagtitinda, binablog niya yung sarili niya, nagtitinda siya ng gulay? Magpaparehistro pa yun? Eh, vlogger din yun eh. O sasabihin mo, hindi sila fake news eh. Sasabihin niya, di ba, yung tinanim niya punong kahoy, pagkatanim niya, umani na siya. Di ba marami nagbablog na ganyan? Nagtatanim siya ng saging, tapos humani na ng saging in the same time. Di ba fake news yun? Di ba hindi naman pwede yun na katatanim lang nag-aani na? Di ba? O sino nagsabi nun? Si Bobong Marcos. Ngayon, ginagaya siya ng buong Pilipinas na kumukuha sila ng saging na may bunga, tinatanim nila, tapos at the same time, inaani nila. Oh. Di ba? Yung fake news yun eh. Walang batayan yun na pagkatanim pa lang, nag-aani ka na. Tapos sasabihin mo sa social media, yung mga pumuntang sundalo, dyan sa may KOJC, walang mga baril.
Sino fake news ngayon? Sinabi ni Bobong Marcos yun. Wala daw mga baril. In fact, in the first place, ay talagang fully armored sila. Parang pupunta sila ng Iraq. Parang lulusob sila sa Marawi, gano'n. Di ba fake news yun? Oh. Marami bang fake news sa sinabi ni Bobong Marcos? Marami bang fake news? Oh, ano sabi niya? Ibababa ang presyo ng bigas, tumaas, oh, fake news. Sabi niya, babangon muli, oh, lahat tayo ngayon nakadapa. Di ba mga ka-reaction? I-re-registro mo, yung mekaniko, nagbablog siya. Binablog niya yung mekaniko. Hindi yung mekaniko ni Monica, yung mekaniko ni Monico, hindi yun. Yung mekaniko nagbablog. Yung vlog niya, fake news na sinabi niya, ilagyan mo lang ng konting tubig yung makina, under na yan ng walang tigil. Fake news yun, di ba? Pati yung kasama yun, kailangan. Hindi lang yung mga Duterte vloggers. Ang dami dyan nagbablog. Yung mga pa-TikTok na ganyan, pa-kembot-kembot. Vlog din yun eh. Pati yun, ipaparehistro mo yun. Oy, magparehistro ka kung may kembot-kembot ka dyan. Ganun ba yun? Hindi kasi alam po ninyo, yung sinasabi ng mga to is purely nakapokus po sila sa mga Duterte vloggers. Nakapokus po sila sa mga vloggers na hindi nila makontrol. Di ba? Paano yung mga binayarang vloggers dyan? Yung mga vloggers na bayad dyan? O, tanongin mo si Jam Magno. Kailangan siya magpakonsulta sa'yo. Dapat magpakonsulta si Jam Magno sa'yo. Di ba? Magka-level ang utak ng dalawa yun. Oh. Di ba? Ano pa kaya? Good morning, Yusek. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Pwede O, di ba? Ano yan? Mainstream media yan. Doon sa fake news, dahil nasilat sila, i-heat index naman ang pag-uusapan. Huwag natin pag-usapan yung heat index, pa-aircon nyo yung mga school. O, imbis na gawin yung akap, AIX, tsaka mga pinamimigay nyo at kinukurap ninyo, lahat ng eskwela sa Pilipinas ipa-aircon ninyo. Yan ang solusyon. Hindi yung cancelan ninyo yung klase. I-cancelan ninyo yung klase. I-cancelan ninyo yung klase. Yung mga kabataan ay nagsasakripisyo dahil sa pagnanakaw ninyo. Yung mga kabataan natin sa high school, sa elementary, na mga public school, o kahit sa college, nagsasakripisyo sila. Yung DepEd, nagsasakripisyo sila. Makinig kayo. Dahil sa pagnanakaw ninyo. Bakit hindi nyo ipa-aircon lahat ng mga eskwela sa Pilipinas? Para kahit uminit ng uminit, walang problema ang mga anak natin. Malamig ang kanilang mga classroom. O ngayon, uminit, cancel ang klase. Umulan, cancel ang klase. Talaga namang, hindi na nakakapagtaka na talagang 3 times 3 lang, hindi nila masagot. Di ba? 4 times 4, hindi nila masagot. Di ba mga ka-reaction? Anong gagawin natin dyan? Sabi ko, 3 times 3, 12, gano'n. 4 times 4, 9, gano'n. Mainit, cancel. Malamig, cancel. Umulan, cancel. O, di ba? Mag-homeschool na lang lahat, kaya mag-homeschool na lang, di ba? Isara na natin yung mga eskwela na yan. Homeschool na lang. Di ba? Total, hindi naman sila nakakapasok na maayos eh. Dahil sa mga korap. Tapos yung mga anak ng mga punyetang mga korap na opisyalis ng gobyerno na yan, nag-aaral sila sa mga exclusive school. Nag-aaral sila sa ibang bansa. Nag-aaral sila sa mga mamahaling school na naka-air condition. May libre pang pagkain. Yung mga kababayan natin, mga maralita, yung mga eskwela nila, yung mga kisame, nalalaglag. Ang baho ng CR, ang baho ng school. Di ba, mga libro sira-sira, mga desk sira-sira, mga teacher sira. Hindi, mga teacher hindi. O di ba? Mantakin mo yan. Tapos, heat index na naman. Heat index, kaselado na naman ang klase. Anong uring punyetang gobyerno meron tayo? Di ba mga ka-reaction? Yung mga akap-akap na yan, AIX, tatanungin natin ng taong bayan, willing ba kayo na wala ng tupad, akap, AIX,
Basta lahat ng mga eskwela sa Pilipinas ay air condition para sa ating mga kabataan, willing ba kayo doon? Siyempre, willing tayo doon. Hindi. Ang ginagawa nila para manatili sila sa kapangyarihan, pinapakita nila na binibigyan ng pera ang mga mamamayan na galing naman sa kaban ng bayan ng mga animal. Para magpapasalamat sila. Maraming salamat, Speaker. Umuulan, bumabagyo. Oh, di ba? Ganon, sinabi ni Luis Tro na tinago yung asawa na merong kasong pangangalabit. Di ba mga ka-reaction? Mali yan. Tapos, ngayon mainit. Heat index na naman. Di ba? Kawawa ang ating mga kabataan. O ngayon, mas gusto pa yata nilang mamundok ang mga kabataan natin kaysa mag-aral na maayos, ano? Kasi lumalakas ang lumalakas ang ugong ng mga makakaliwa. Anyway, mga ka-reaction, napakaganda po ng pinakita po ditong tapang ng isang nasa Net25. Isang reporter ng Net25 ay namayagpag sa kalagitnaan ng press con. Palagay ko hindi natatanungin yun. Diba, sinashoutout ko po yung saganang mamamayan. Idol po namin kayo dito sa Reaction TV page. At yung Net25, the best. Tabi yung SMNI, the best. Mga Banateros, the best. PH Update, the best. The best po lahat yan, mga ka-reaction. Lahat po ng mga binanggit ko na yan. Si Maharlika, the best. Sino pa? Si Attorney Trixie, the best. Lahat ng mga Duterte vloggers, mga the best yan. Si Banat Bay, Coach Soli, Boss Dada, lahat yan. Mga the best yan. Lahat ng mga vloggers na pro Duterte at mga lumalaban sa masamang ng gobyernong ito. Mga the best vlogger po yan. Hindi po mga bayaran yan. Hindi po mga trolls yan. Ako, masasabi ko yun. Dahil katulad ko sila, ako sasabihin ko po pag meron nagtangkang mambayad sa akin, meron nga dyan nagpapakulay, meron siyang pinapa-shoutout na politician. Nagalit ako Sabi ko, hindi ko naman kilala yung politician ba't pinapa-shoutout mo sa akin? Ikaw na lang siya shoutout ko, huwag na yung politician. O di ba, shoutout po sa lahat ng ating mga nagpakulay. Ito po sila, mga ka-reaction. Babasahin ko po kayo ngayon. Ito na po yung mga nagpakulay. So mga ka-reaction, ito po yung mga nagpakulay. Maraming salamat po mga ka-reaction Arieren Colvera, Mirna del Rosario, $5. Marjorie Romeo, 200 yen. Salamat po. Corazon West Naustero, 29,000. 2,900. Ayan po mga ka-reaction. Delia Pineda, AL 700 MO1. Ayan po mga ka-reaction. Si Delia Pineda, $50. Elia 700 MO1, 37 Australian dollars po siguro to. Tapos Jennifer Poliranerio, $10. Maritoro, 125 pesos. Ayan po mga ka-reaction. Luz William, $2. Maria Pascuntanda, 2628, $5. Robert Mama Panao, 3884, €2. Bienvenido Calvo, $10. Travel show, travel show po lagi po nagbibigay ito. 2 pounds ba to? 2 pounds. Norma Pedregosa, 10 Singaporean dollar po siguro yun. Joy Bicolana, $10. Irel Colvera, $15. Maraming salamat po. Lagi pong present po itong si Ma'am Irel Colvera. Yan po, pag meron po kasing star na ganyan yung pangalan ninyo, lagi ko pong ina-heart yan. At pag lagi kong ina-heart, ibig sabihin, lagi kayo nagko-comments. Yan po Reaction TV page, lahat ng vlog mo pinapanood ko. 320 yan. Lovelyn Shibukawa. Lovelyn Shibukawa na naman. Mainit talaga ang ulo ni Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ayan magkasunod po yan mga ka-reaction. Hindi ko siya mapigilan 9 days ago, 10 days ago, hindi ko po mapigilan mga ka-reaction si Ma'am Lovelyn Shibukawa.
Lagi po siya nagpapakulay. Maraming salamat po. Pag ganyan po ang isang viewers natin na laging nagpapakulay, ibig sabihin po mga kareaksyon, galit na po talaga sila sa mga ginagawa ng gobyernong ito at galit na. Kaya ang suporta nila sa katulad nating mga lumalaban at patuloy na nakikipagbakbakan sa laban para sa ating bayan, talagang ganyan po ang suporta. Katulad po ni Ma'am Lovelyn Cebu Kawam. Araw-araw po mga kareaksyon, araw-araw. Nandyan na naman si Travel Show. 2 pounds. Lagi po yan si Ma'am Travel Show. Irene Colvera na naman, $8. Zara, $10. Nandiyan na naman si Ma'am Zara. Yan po si Ma'am Luz William. Naku po, subscriber po natin yan. Talagang malupit yan. Nagbigay na naman po ng $2. Perlin Tamp, $10 po yan. Matagal-tagal po akong hindi nag-shoutout sa mga nagpapakulay ha. Bebs Babo, ayan po ha. Napakalupit din po niyan. Lagi po yan. Lovely Shibukawa na naman. Ako po. Ay, talaga naman, 800 dyan. Talaga naman si Ma'am Lovely Shibukawa. Hindi na talaga siya magpapapigil. Corazon Nuestro na naman. $10 na naman. Member na po siya. Nagpapakulay pa. Naku po. Ang lupit po ng ating mga kareaksyon dyan. Kaya naman maraming inggit na inggit sa ating mga kareaksyon. Sa ating mga viewers. Dahil napakalupit po nila. Sa galit po nila sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon, wala po makakapagpigil sa kanila sa mga pagsuporta sa katulad nating mga DDS vloggers. Ayan po, Lisa Xiao, $10. Eda Plana, $10. Eden Espaldon, $2. Gigi Bells, $14. Rodelio, Gigi Bells, lagi din po yan ha. Rodelio Lasco, $7 Canadian dollars. Jesse Jupiter, $27. Naku po. Rodelio Lasco na naman. Mainit talaga ang ulo ni Sir Rodelio Lasco. Magkasunod po yan mga kareaksyon. Magkasunod dyan, Rodelio Lacso, $7. Rodelio Lacso, $7. Wala po talaga makakapigil kay Sir Rodelio Lacso. Mainit na rin po ang ulo niya sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Irene Colvera na naman, mga po, yan po, magkasunod din po yan. Arian Colvera, 580. Arian Colvera, 580, mga kareaksyon. Magkasunod pong uminit ang ulo niya sa oras na yon. Kaya naman binugbog niya ng pakulay ang ating channel dahil ginagalit talaga nila mga kareaksyon ng mga alam nyo na, yung mga vloggers na taliwas ang kanilang mga pag-iisip. Ayan po, The Impio Twins, naku po, $2. Galit na galit din po itong The Impio Twins mga kareaksyon, $2 na naman. Alenan Sano, 800 yen. Marites Rapico Vlog, 15 Hong Kong dollars. Naku po. Evan, $2. Mirna De Losario, $5. Delia Pineda, nandito na naman po ma'am. Delia Pineda, maraming salamat. Lagi kang present sa ating pakulay. Rodamian Malyari, $8. Lovely Shibukawa na naman po mga kareaksyon. Lovely Shibukawa na naman. Malupit po talaga ito si Ma'am Lovely Shibukawa sa kanyang galit. Wala na makakapigil sa kanya mga kareaksyon. Luz William, $2. Nandyan na naman po si Ma'am Luz William. Ayan po, Arian Colvera na naman, $8. Grace Life in Us, $2. Member na po yan mga kareaksyon. Nagpapakulay pa sa sobrang init ng ulo nila mga kareaksyon sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ayan po, Karina Braganza, $17. Arian Colvera na naman po mga kareaksyon, $8. Danny Garcia, $99. Corazon Nuestro na naman mga kareaksyon. Corazon Nuestro na naman, $10. Maria Pascutanda na naman mga kareaksyon. Maria Pascutanda. Talagang mainit din po ang ulo. Lolit 1969. Ito, kilala ko po to. Lolit 1969. Lagi pong nai-heart yan. $38 po yan mga kareaksyon. Agent Ventor Naloa. Isang buwan na yata akong hindi nagsa-shoutout sa mga nagpapakulay. Pasensya na po kayo ha. Ito po. Erlinda Sulweta, $10. Gina Kapugid, $10. Tatapusin po natin kay Ma'am Marisa Albesa. Bukas, mamaya po, next video po yung mga isa-shoutout natin mga kareaksyon. No? Napakarami po mga kareaksyon ng mga nagpapakulay na hindi ko po mapigil, wala na makakapigil sa kanila. Sa init ng ulo nila, talagang tuloy-tuloy na po ang laban natin ito. Maraming salamat po sa inyo. Shukran. God bless you all. Duterte! Duterte! Duterte!
Duterte! Duterte! Duterte!